Botohan naman sa Dato Udin Sensuat, Maguindanao del Norte na antala, Vice Mayoralty candidate ng UBJP, binarikadahan ng mga election paraphernalias sa Municipal Hall. Ibabalita po yan ni Odessa Cruz. Odessa, magandang hapon. Yang Jen, nais ni Dato Udin Sensuat, Maguindanao del Norte, Vice Mayoralty Bet Bob Steele Sensuat na mapalitan ng mga pulis ang mga gurong nagsilbi sa eleksyon sa bayan, kaya hinarang niya at ng kanyang mga taga-suporta mula sa United Bangsamoro Justice Party ang paglabas ng mga election paraphernalia patungo sa mga voting precincts. Ayon kay Sensuat, mga taga-suporta ng kalabang partido ang tumatayong miyembro ng electoral boards at inalis din umano ang kanilang mga accredited watchers sa mga voting precincts, kaya ganun na lamang ang kanilang naging reaksyon. Sa labas ng munisipyo ng Dato Udin Sensuat, makikita naman na nakaabang ang mga taga-suporta na may mga dalang pamalo. Sa mga oras na ito, inailabas na ang mga paraphernalia at naihatid na sa mga polling centers, ngunit mabagal naman ang pag-usad ng botohan. Sa Kamsyongko National High School sa Awang, Dato Udin Sensuat, alas 2:41 na nagbukas ang polling center at unang pinapapasok ang mga senior citizens. Todo reklamo ang ibang botante dahil 10 oras na umano silang naghintay na makaboto. Samantala, dito sa Cotabato City, may ilang election spoilers na ang naaresto ng mga nakabantay na mga security forces. Sa Rosary Heights 5, ilang kalalakihan na ang pinadapa sa kalsada matapos magsimula ng gulo at makapanakit ng mga supporters ng kalabang kandidato. Meron ding nahulihan ng mga bagay gaya ng kawayang pamalo at mga holen na umano'y gagamitin ding pang-opensa sa supporters ng kalabang partido. Sa mga kumusyong nangyayari, maagap ang pagresponde ng mga kasapi ng army at police na nagbabantay sa mga voting centers, kaya naman humuhupa agad ang tensyon matapos silang makiusapan. Yan muna dito ang mga kaganapan sa bahagi ng Cotabato City at Maguindanao del Norte. Para sa Tanang Halalan, ako si Odessa Cruz, matatag, matapang, matapat. Pero Odessa, may nai-report na ba mga casualty sa mga kaguluhan na yan? Ang nakuha nating report, Kuyang Jen, ay yung pangyayari dito sa Rosary Heights 5, kung saan kasi simula pa lamang ng botohan ay nagkaroon ng gulo at nagka-enkwentro ang mga supporters ng malalakas na kandidato dito sa Cotabato City. Ang ilang mga supporters ay nadala sa ospital dahil nga sa mga tawa ng mga sugat na nakuha nila doon sa gulo na nangyari doon. At ang iba naman, yung naipasa natin diyang video na nakatapa sa kalsada ay nadala din sila at naaresto, nadala sa mga presinto upang magpaliwanag din doon, Kuyang Jen. Ganun. So, bigyan mo lang kami ng update. Saan ba lugar yung may nagpapaputok, Nelson? Hindi ba sa lugar nila? Sa Marawi. Marawi area. Kumusta ang update doon, Odessa? May balita ka ba? Kuyang Jan, medyo malayo yung Marawi sa akin. Malapit siya sa Iligan. Pero ang masasabi ko dyan sa attitude ng ating mga security forces ngayon ay napaka-agresibo nila. At talagang dala-dala nila yung kanilang mandate na ipatupad talaga ang batas. Ang mabuti din doon dahil ang mga supporters ng mga kandidato ay hindi din naman, sumusunod din naman sa kanila. At agad nahuhupa ang mga tensyong nangyayari sa mga voting centers. Ayun. Doon sa mga lugar na binanggit mo, as of ito, alas 4 na ng hapon, natuloy naman ang botohan. Yes po, sa Dato Udin Sensuat, sabi ko nga po kanina, alas 2 nagsimula ang botohan doon sa Kamsyongko National High School. Sa ibang bahagi din ng Dato Udin Sensuat, continuous pa rin yung botohan doon. Yun nga lang ay ang mahirap, ang mga botante po natin, mga kababayan ay nasa labas pa rin ang iba sa kanila ay nasa labas ng voting center, nag-aantay na makapasok. Dahil hindi naman po mabilis yung pagpapapasok sa kanila, kailangan din po nating makonsidera na yung Dato Udin Sensuat kasi ay under din sa COMELEC control. Kaya talagang mas stricto ang seguridad na pinapatupad ng ating mga tagabantay doon. Ayan. Salamat, si Odessa Cruz. Update ka lamang anytime na mayroong mga bagong kaganapan diyan sa iyong kinaroroonan.